Magpapatuloy hanggang sa Lunes, December 15, ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay ICI spokesperson Attorney Brian Hosaka, may isa pa uling mataas na dating opisyal ng DPWH ang naimbitahang humarap sa kanilang huling hearing ngayong taon. At live mula sa ICI office sa Taguig na sa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Gerard, sinabi ba nila kung sino itong dating mataas na opisyal ng DPWH? Ruth, si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral ang naimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure para sa isang hearing sa mismong araw ng December 15 o bago ang December 15, ayon yan kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Isa lang itong si Cabral sa mga iimbitahan ng ICI na mga dating opisyal ng pamahalaan na nag-reside sa kanilang pwesto dahil sa pagkakadawit sa mga maanumalyang infrastructure projects ng pamahalaan. Wala pa raw kumpirmasyon pero umaasa raw ang ICI na makakadalo si Cabral bago o sa mismong December 15 na siyang huling araw ng mga hearing dito sa komisyon. Balak daw ng ICI na makakuha ng kumpirmasyon patungkol sa maraming aspeto ng investigasyon mula sa mga nag-resign na opisyal. Kung matatandaan, Ruth, si dating Yusek Cabral yung idinadawit na nag-reach out umano kay Senate President Tito Sotto para sa maanumalya umanong budget insertions. Yan ay bago siya mag-resign sa DPWH noong September 18. Samantala, sa December 15 din ang huling araw ni Commissioner Rogelio Singson sa ICI. Pero magdedesisyon pa raw ang komisyon kung dapat hintayin muna ang magiging kapalit ni Singson para sa mga susunod na hearing. Pero kaya naman daw ng dalawang commissioners ang paggawa ng case build-up. Narito ang pahayag ni Attorney Hosaka. We will know if there's really a need to continue with the hearings regardless of a replacement or not, whether or not there is a replacement having been appointed by the President. Because despite of the fact that Commissioner Babe Singson has resigned, there would still be the chairman and of course Commissioner Fajardo. That would be two out of the three commissioners in the ICI. Samantala, Ruth, nagpahayag din ng suporta ang ICI sa panukalang Independent People's Commission at dumalo raw ang membro ng komisyon sa pagtalakay ng Senado sa Senate Bill 1512 nitong nakaraang Martes. Nakadepende naman sa magiging batas kung mananatili o papalitan ang mga opisyal sa ICI. Kung sakaling maging batas ito, hindi naman daw ito mauuwi sa pagdodoble-doble ng trabaho ng komisyon at ng Office of the Ombudsman dahil sa dami ng dapat imbestigahan. Narito ang pahayag ni Attorney Hosaka. Complementary, nagtutulungan yung dalawang agencies. We're looking at a very big universe, meaning nasa mga 238,000. So if the mandate is to look into these infrastructure projects, then the more people looking at it, then the better. So hindi naman yan, it is complementary. Ruth, natanong din itong si Attorney Hosaka tungkol doon sa kanilang timeline para dito sa mga inimbestigahan nilang mga top 15 companies at yung mga project na na-assign dito sa mga ito. Pero sabi ni Attorney Hosaka, wala raw talaga silang deadline dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan nilang tingnan. Ruth. Yan pong Express Report ni Gerard De La Peña mula sa ICI office sa Taguig. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.